Hindi ka napunta sa video na 'to ng basta-basta. May dahilan kung bakit nandito ka ngayon. Kung nararamdaman mo na parang may nagbabago, na parang may kailangan kang i-let go, or may hinihintay kang movement sa buhay mo, maaring ito na ang message para sa'yo. This is a general tarot guidance lamang. Hindi lahat ay magre-resonate. Kunin mo lang kung ano ang para sa'yo. Kung hindi mo alam ang iyong sun, moon at rising sign, pwede mong i-check online sa trusted astrology websites. At para sa safety ng lahat, hindi ako nagme-message ng una. Kung may magpakilala gamit ang pangalan ko, maging maingat po tayo. Ngayon, tingnan natin ang energy mo for May 2026. Ang unang energy na lumabas for Capricorn, Sun, Moon at Rising may kinalaman sa pag-release ng lungkot or disappointment. Maaring may nangyari nitong mga nakaraan na hindi umayon sa inaasahan mo. Pero sa May, nakikita na unti-unti mo itong binibitawan. Pero kasabay nito, may pakiramdam ng imbalance. Parang may situation sa buhay mo na hindi pa totally fair or may decision na hindi mo pa fully ma-accept. At dito papasok ang challenge mo ngayong May. May energy din ng pagod, emotionally or mentally drained. Parang ang dami mong kinikimkim pero hindi mo sinasabi. Pero kahit ganon, may part sa'yo na ayaw umalis. May situation, tao o lugar na kahit alam mong dapat ka nang mag-move forward, parang may humihila pa rin sa'yo pabalik. Pwede itong old memories, old people, old patterns na kailangan mo nang tingnan ulit, hindi para balikan, kundi para maintindihan. Pero ito ang pinaka-importanting energy. May pagkakataon ka ngayong May na maibalik ang kontrol sa sarili mong buhay. Hindi ito tungkol sa ibang tao, ito ay tungkol sa desisyon mo. Pero may warning lang, ang happiness na hinahanap mo parang hindi pa fully buo ngayon. Hindi ibig sabihin wala, pero may kulang pa. Pagdating sa pera at trabaho, may mga Capricorn na makakaranas ng delay or feeling na parang hindi pa gumagalaw ang finances. Kung may negosyo ka, kailangan mong maging mas practical sa desisyon mo. Kung employed ka naman, may need kang i-review. Hindi lahat ng ginagawa mo ngayon ay aligned sa long term mo. Kung ikaw ay naghahanap ng work, may energy na nagsasabi na huwag kang mawalan ng pag-asa. May movement, pero hindi agad-agad. Kung ikaw ay student pa lang, may kailangan kang ayusin sa focus mo. Discipline ang magiging susi mo ngayong month of May. Kung may partner ka, may emotional distance na pwedeng maramdaman. Hindi ibig sabihin na tapos na, pero may kailangan kayong pag-usapan. Kung single ka, may possibility na may bumalik mula sa past or may memory na magti-trigger sa'yo. Ang tanong, babalikan mo ba o pipiliin mong mag-move forward? Kung may family ka, may kailangan kang i-balance sa responsibility at personal time mo. Kung ikaw ay nasa ibang bansa, may longing sa home or may emotional connection ka sa lugar na iniwan mo. Kung nasa Pilipinas ka, may opportunity na pwedeng lumapit pero kailangan mong maging alert at practical. Sa health naman, mag-ingat sa stress. Pwedeng maipon ang pagod sa katawan kung hindi mo mapapansin ang sarili mo. Ang pinaka-advice ngayong month of May, focus on control, focus on discipline, at piliin mong maging honest sa sarili mo. Hindi lahat ng nararamdaman mo ay kailangan mong itago. May tao sa paligid mo na dapat mong i-observe. Hindi lahat ng kasama mo ay aligned sa energy mo. Pero may isa ring tao na kailangan mong kamustahin. Hindi lahat ay kailangang i-cut off. Kung nakikita mo ang number na 0220, maaaring paalala ito na kumilos ka sa ideas mo. Ang mga plano mo ay may potensyal. Kailangan lang ng action at discipline. Kung nakikita mo naman ang 3333, reminder ito na gamitin mo ang natural mong energy sa pakikitungo sa ibang tao. Stay positive, pero manatiling grounded. Capricorn, Sun, Moon, and Rising, ang May
May 2026 mo ay hindi tungkol sa mabilis na resulta. Ito ay tungkol sa tamang direksyon. Ang reading na to ay guide lamang. Ang future mo ay nakadepende pa rin sa choices mo. Kung gusto mo ng mas personal na reading, pwede kang mag-message sa akin. Pero tandaan, ikaw ang unang magre-reach out. Take what resonates and leave what doesn't.